tutulungan niya ako na magdamo. Tignan niyo kung gaano siya kamatinik. Tada! You got it? Wow. Hi sa aking little helper na si Lincoln na kumain ng Freezies. Dahil mainit ang panahon at tutulungan niya ako na magdamo. Tignan niyo naman kung gaano kataas yung damo. Tignan niyo to. Lincoln, can you go beside this one please? Ayan, may nakuha na si Lincoln. Isa. Put it in that, honey, just put, honey, that thing behind you, put it there please. No, the bucket, the pot behind you. Yes. Yeah, thank you. Get close to this one, Han, so we can see the height. Please. Yeah, stand there. Please. Tignan niyo naman. Yan, ang taas ng damo. Ng damo ng matinik na damo. Napakamatinik niyan, sobra. Ayan. Pakita sa inyo ni Lincoln. Maganda talaga na nabubunot yung ugat. Tignan nyo kung gaano siya kamatinik. Sobrang grabing matinik. Ipapakita ni Lincoln kung paano niya kukuhanin yung, so ganyanin niya muna, ibababa niya. Pagkatapos, pag nababa niya na, hatakin niya yung pinaka. I think you need a little shovel. I'll get you a little shovel. Wait, honey, stop. Honey, stop. You're gonna hurt your back, honey. Stop, hon. Just a second. Just wait, okay? So, ayan. May maliit na pala na si Lincoln. At tada! Ilagay niya doon. So, hindi muna namin agad idiretso sa paper bag kasi para medyo matuyo. O mamaya baka idiretso ko na siya. Maybe you need a big shovel, hon. No? Oh, wow. You got it again? Oh, yeah. Could have been the big shovel. Ta-da! Don't move. Show it, honey, how tall it is. Wow. That's a big one. Good job, Lincoln. Yun lang pong ma-share ng mabilisan. Meron pang isang uri ng thistle na ipapakita ko later sa vlog na to. Na sobrang grabing matalas talaga. Nung lumipat kami rito, ang sabi ko sa asawa ko, tataniman ko yung bintana namin sa gilid ng bahay ng matalas na thistle na yon kasi protection siya kung nasa vacation kami, di ba? Sabi ng asawa ko, wag kasi pag may emergency, walang mapapasukan yung mga ambulansya kung yun lang yung pwede. Honey, so, yun lang naman ang na-share. I'll put it in the paper bag today. So, maingay yung aircon, tapos, maingay din to. Ayan, so ganyan ang trabaho ni Lincoln. Ibababa niya muna yung weeds, dadaganan niya. Ayan, pag nataganan niya na, honey, don't, you're gonna hurt your back. That's why I give you a shovel. You're still gonna hurt your back, Lincoln. I'll show you. It's way easier to use the shovel. I'll show you, hon. Move back. Or maybe this angle, because it's hitting that. You have more. The root of this one is totally something, eh? Now I think I can pull it. You got it? Wow. Lincoln got it again. This one is brambles.
Pwede kang makakuha ng libreng Is it Bruh. pokey all over? libreng prutas, kaso ang iba kasi yung ugat nito mabilis dumami. Nanggaling siguro to sa ibon. Oh, it's too pokey, honey. Be careful. Tignan niyo ugat niya. Too pokey, honey. Whoa. Yeah. Let's show it to them. Don't move it, please. See? Way too pokey. Okay. Sorry. You're dead. I don't know. Next time. Okay, that's enough, hon. You might get. Oh, I'm taking this out. So this, see this thistle? See that? That's not the worst thistle. This is the way worse thistle. Look at that. Look at the edges. They're super sharp like a needle. I'll use this, hon. Han, I'll use this. Han, move. I'll do it. There. Don't touch it, please. Don't touch it. No. There's tons in here. Don't worry, the strict works with. At magbo-voice over na ako dito dahil ang aircon ay palakas ng palakas. So nagbakasyon kami, etong mga damo na to ay nawili at nagbakasyon din dito sa side lot. At ngayon ay doomsday na nila at magbo-goodbye na sila. So kapag ganito ang sitwasyon, kailangan talaga tulong-tulong kasi napakahaba niyang project. Ma-share ko lang kung may halimbawa, bumisita kayo. Sino dito ang nakaramdam na bumisita sa bahay ng kaibigan? Tapos, pag uwi, parang nalungkot. Kasi, bakit ganun yung bahay niya? Sobrang linis, sobrang ganda. Unang-una sa lahat, kapag bumisita ka sa bahay ng isang bahay, sinabi mo na bibisita ka. So, syempre, yung bibisitahin mo ay naglinis. Automatic yon. At pangalawa, tanungin mo rin sa sarili mo, gaano kalaki yung bahay na binisita mo at gaano kalaki yung bahay mo. Ano yung mga ginagawa niya sa buhay? Ano yung mga ginagawa mo sa buhay? May anak ba siya? O wala? May ilan ang anak niya? Ilan ang anak mo? May special needs ba yung anak mo? Sa kanya wala? Nagtatrabaho ba kayong dalawa? Yung mga ganon na minsan pag ibig ko sabihin yung kung naranasan niyo na yung bumisita ka sa isang bahay na lungkot kayo, mas malaki ba yung bahay mo? Baka kasi mas malaki yung bahay mo, siya nakatira sa kondo. Tapos, yung may mga anak siya, pero yung mga anak niya, baka walang yung hobby ng mga anak niya, digital, hindi katulad ng hobby ng mga anak mo, physical, na nagko-consume ng space. Yung mga ganong bagay, baka parehas kayong may trabaho, pero mas demanding sa loob ng bahay. Ang ibig ko sabihin, ang pino-point out ko, i-practice natin na manotice kung nako-compare natin yung sitwasyon natin sa ibang tao. Kasi at the end of the day, magkakaiba tayo ng sitwasyon, magkakaiba tayo ng mga ginagawa sa buhay, kaya ang resulta ay iba din. Kaya wag nating ikukumpara yung sitwasyon natin sa ibang tao, 'di ba? So, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kaya kung halimbawa, medyo, kasi nangyari na sa akin yun eh. Pag uwi ko ng bahay, nasad talaga ako. At yung ate ko, magaling siya magpaliwanag. Iba-iba tayo ng kondisyon, iba-iba tayo ng sitwasyon. At kung hindi mo manalinis ang buong bahay, ang buong kabuuang bahay mo, kung hindi mo siya nalinis sa buong araw,
at least kung nakapaghugas ka ng plato, okay lang yan. Kasi baka pagod ka na rin sa trabaho, nanggaling ka sa trabaho, pagkatapos may anak ka pang inaalagaan, di ba? O baka naman may masakit sa katawan mo, na talagang mahirap tumayo kasi nangingirot. Kailangan mo lang talagang magpahinga. Don't be too hard on yourself. Isipin mo rin yung sitwasyon mo at ang health mo, mental health mo ay ang number one sa lahat. Huwag nating ikumpara yung sarili natin sa iba. I-practice natin yun at i-accept natin yung current situation natin. So, kung talagang, tulad nga ng sabi ko, nakapaghugas ka ng plato at sa araw na yun at yun lang talagang iyong nagawa, malaking bagay na yun. At maging proud ka, achievement na yun. Alam niyo ba, 2 weeks ago, hindi ako makapaghugas ng plato kasi nung nagbakasyon yung mga anak ko, ang nangyari, hugas ako ng hugas ng plato para laging malinis yung lababo. Hindi ko ginamit yung dishwasher kasi ang gusto ko mangyari, kapag may nakita akong hugasan, automatically huhugasan ko kagad. Tapos, di ba kapag mas maraming tao sa bahay, mas maraming mga nagagamit, tapos minsan sa bahay pa magtatrabaho si Mushi, mas marami na kaming nagagamit, di ba? Tapos, nangirot yung mga kamay ko, dumating sa point na hindi ko nga siya ma-close open eh. Ganun ang nangyari. Ang sabi sa akin nung sinabi ko kay Mushi, hindi ko masarado yung kamay ko. Talagang makirot na makirot siya. Tapos yung magbalat ka ng, halimbawa patatas o ganun, makirot siya, hindi ka makapagbalat. Ang sabi ni Mushi, why don't you use the dishwasher? Kahit yung mga anak ko sinabi, gamitin yung dishwasher. So, ginamit ko yung dishwasher, lagi kong hinihilot yung kamay ko. At nag-gloves na rin ako kapag ka naghuhugas ako ng plato. At sa ngayon, okay na naman siya. Yung isang daliri na lang talaga ang medyo makirot. Anyways, nagulat ko si Lingko. Nakalimutan ko na yung mga ganitong sounds, hindi niya kaya. Dapat naka-headset siya. So, nakalimutan ko, pinausog ko na lang siya at maya-maya ay magsasabi na yan sa akin na gusto niya na lang pumasok at sinabi ko sa kanya, maghintay lang muna saglit lang kasi si Cookie, alam niya ba si Cookie? Ano yan, tinatakbuhan niya kami. So, kapag may nakita yung bukas na pinto, oportunista. Yan ang asong oportunista. Kung anumang oportunidad ang makikita niya ay igagrab niya para siya ay lumabas. So, hindi ko alam kung alam niya ang daan pa uwi. So, nakakatakot. Kaya itong pintuan namin, as of now na nag-voice over ako, ang plano ko ngayon ay lagyan ko siya ng screen. So, pagkatapos nito, lalagyan ko siya ng screen at i-update ko sa inyo kung ano ang naging itsura ng screen. Kasi yung harap ng pinto namin ay nilagyan namin ng yung parang pinaka-bakod para pag binuksan namin yung front door, hindi siya makakalabas. Ngayon, ang problema na lang, kung naka-open yung garage door at may nagbukas ng pinto, ay naku, Cookie. Hi, ikaw talaga, Cookie. Mabilis ang kwento lang tungkol dito sa side lot. Dati, yung mga perennial flowers ko ay nandito sa side lot. Tapos nung nandito yung ate ko, sabi niya, parang napakahirap magpalago ng damo. Yung grass, sabi niya, bakit itong mga magagandang bulaklak na to nakatago dito sa gilid? Bakit hindi mo ilagay sa harap? Yun ang sabi ng ate ko. At mula noon, umano sa isip ko, sabi ko, nga no, nakakapagpatubo ako ng perennial flower at napakaganda niya, bumabalik siya. Bakit ko siya tinatago? Nandito siya sa gilid. Yun. So, doon nagsimula yung mga perennial flower sa aking front yard. So, ngayon, ang plano ko sa side yard na to ay magpatubo muli ng mga perennial flower para magsama-sama na sila ng damo. So, ano na to? Perennial flowers versus mga damo. Sino ang mananalo? So, ayan na yung mga nadamuhan, malinis na. Kapag pumunta ako sa kabila, makikita nyo. Tada! Matataas na damo. Hindi siya lahat damo. Pakita ko sa inyo. Kasi may mga bulaklak din. Ang ganda nito, di ba? Hindi yan black-eyed Susan. Ayan yung basta hindi siya black-eyed Susan. Ito naman, yung daisy. Tanim siya ng ate ko. To grabe tong thistle na to. Pag nadikit talaga kayo dito, napakatalas. Dati maraming bulaklak to. Ang kaso, pinag-iiba ko siya ng location.
Talagang nagdami talagang thistle, oh. Yan. Tulad nito, oh. Isang tumpok. Ito siguro ililipat ko to. Kasi ang ganda niya, yung dahon niya parang cosmos. Siya actually yung isa sa pinakauna kong halaman dito. Ito maganda itong idagdag sa flower arrangement. Ito na to. Gumagapang siya. So baka ilipat ko yan sa unahan. Ito pa, may yellow flower din dito. Maraming thistle. Alam niyo ba? Ako hindi ko to alam. Nagulat lang ako. Kamakailan ko lang nalaman. Etong damo na to, ang tawag sa kanya plantain weed. Di ba pag sinabing plantain saging, kaya nagulat ako. Ay, plantain pala ang tawag sa kanya. Ganon. Ang hahaba ng damo. Ang alam ko pangalan nun burdock. So, ayan, itakil na natin yung damo. Yung ibang damo, bubunutin ko. Yung ibang damo, ano ko na lang. Yung pantabas. So, simulan na natin.